Dahan-dahang tinungo ni Canor ang pinto ng kwarto ng dalaga. Hindi siya pumatok at agad nitong binuksan. Nanlaki ang mga mata ni Canor. Walang saplot pang itaas si Lynn. At kasalukuyang nilalaro nito ang kanyang mamasa-masa at matambok na perlas. Nakalimutan tila ng dalagang ilak ang pinto ng kwarto. Natigilan si Lynn at dali-daling tinakpan ng katawan. Sa halip na lumabas, isinarado ni Canor ang pinto ng kwarto at inilak ito. "And what do you think you're doing?" ang sabi ni Canor na kunwari ay galit. Nakahanap ng pagkakataon si Canor na kausapin ng masinsinan si Lynn. Lumapit si Canor at umupo sa kama ni Lynn. Hindi makatingin si Lynn ng diretso, tila nahihiya na nahuli siya ng kanyang ninong na nilalaro ang kanyang perlas. "You should have knocked first," ang halos pabulong na sabi ni Lynn nang nakatungo. "You're not answering the question," ang sabi ni Canor. "Sorry no," ang sabi ni Lynn. "You're in it?" ang diretsang tanong ni Canor. Marahang tumingin si Lynn sa kanyang ninong at tumuko. Lumapit palalo si Canor at sa isang iglap ay hinagkan si Lynn. Hindi nanlaban si Lynn nang niyumyapit lang sa mga balikat ng kanyang ninong. 1 minuto ang nakalipas bago nagkalas ang kanilang mga labi. "Need help?" ang pilyong tanong ni Canor. Hindi man masabing oo ni Lynn, tumango siya kahit alam niyang higit sa paglalaro ng kanyang pelas ang posibleng mangyari. Marahang tinanggal ni Canor ang unan na nagpaubaya si Lynn. Nang makitang bumuyang-yang muli ang mga pelas ng dalaga, maingat na inilapit ni Canor ang mukha at dinilaan ang kanyang bulubunduki. Kumapit sa ulo ni Canor ang dalaga. Marahang kumapang kiliti sa katawan ni Lynn. Unti-unti na rin nagigising ang sandata ni Canor. Isinugod na dinilaan ni Canor ang kaliwang bulubunduki ni Lynn. Ang mahinang bulong. Tumigil si Canor sa paggapang ng pilyong labi sa bulubunduki ng kanyang inaanak. Tinanggal niya ang kanyang t-shirt. Pagkatanggal niya, hinilin niya si Lynn pahiga sa kama. Pumaibabaw ng bagya si Lynn sa kanya. Dinilaan ni Lynn ang dibdib ni Canor, tila gumaganti sa ginagawa ng kanyang ninong sa kanya. Nagpaubaya si Canor at maingat na hinahawakan ang ulo ng inaanak. Hindi may paliwanag ni Canor ang mga nangyari. Wala rin siyang intensyon alamin pa, ni hindi na rin sumagi sa isip niyang tigilan ang sarili o si Lynn sa kanilang ginagawa. Kailangan mong maangkin si Lynn, ang tila dikta ng libog sa katawan ni Canor. Naramdaman niyang ikinapang ni Lynn ang halik, ang mga labi pababa sa kanyang tiyan. Kasunod nito ang pagbaba ni Lynn sa short ng kanyang ninong. Nagpaubaya si Canor. Shorts at brief agad ang hinubad ni Lynn. Tumambad sa dalaga ang matigas na sandata ng kanyang ninong. "Lynn, halikan mo," ang utos ni Canor. Tumalima si Lynn. Hinawakan ng sandata ni Canor at marahang hinalikan bago unti-unting isinubo. Napakapit ng mariin si Canor sa ulo ni Lynn nang maramdaman ang hagod ng mga labi at dilan sa kanyang sandata. Ilang minuto nasa gayong posisyon ang mag-ninong nang maisipan ni Lynn na makipagbaliktaran sa kanyang ninong. Tumigil siya sa paghalik sa sandata ni Canor at tumayo mula sa kama. Tiningnan ni Canor si Lynn, pilyang ngiti ang pinakita ni Lynn, habang marahang tinatanggal ng muli sa puto ang kanyang hands. Ilang saglit pa,
hubot-hubad na siling. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Canor ang bulbuling perlas ng inaanak.